na gagamitin natin, lalo-lalo na yung konkreto, yung bakal, at pati yung lupa. Ngayon, si Mr. Emil Morales, papaliwanag sa atin. Sir, good morning po. Good morning, Susan. Una-una, sir, tanong ko po, gaano ka-importante na yung mga gagamitin nating materyales sa pagpapagawa ng bahay o gusali ay matibay? Importante na matest natin ang mga materyales ng construction dahil kasi yan ang pinagbabatayan ng mga engineer o mga inhinyero na nagdi-design ng mga building, no? Na kailangang ma-meet yung kanilang strength requirements. Kung hindi, magkakaroon ng problema sa mga building o gusali, ano? Dito po sa inyong opisina, paano ho sinusuri yung mga ganyan? Yung konkreto, yung bakal? Marami tayong mga test na ginagawa, sinasagawa, no? Sa mga konkreto, kagaya ng kung concrete compression test, i-break natin yung mga concrete cylinder para malaman natin kung anong talagang ultimate strength ng mga cylinder. Yun ang baseline ng mga designer kung gaano kalakas yung mga konkreto. Paano mangyayari, sir? Halimbawa, hindi natin tinest, ano? At tinignan natin ng durable o matibay yung mga materyales. Ano mangyayari in case magkaroon ng calamity like earthquake? Kung wala tayong mga testing na sinasagawa, merong maaring mangyaring magkaroon ng problema yung mga building dahil kasi hindi natin alam kung anong performance niya, no? At saka ng strength niya. Kagaya ng nangyari sa Hong Kong nung mga matagal na, walang mga talagang monitoring or testing. So ngayon lahat yung mga tenement houses sa Hong Kong na mga luma na substandard talagang pinag-iba ng Hong Kong government dahil nga hindi nangyari yung mga testing. Ito ba, yung presyo ho ba niyan, sir? Malaki ho ba ang difference doon sa mga substandard na mga materyales? What do you mean presyo? Yung price, halimbawa, malaki ho ba ang difference niyan? If we look at the bad angle, no? Pwedeng mag-offer yung mga supplier ng mga materyales ng mura kung substandard siya. Dahil kasi pwedeng malabnaw yung halo ng konkreto. Kung nakakasiguro sila na hindi matitest. Pero kung tinetest mo yan, hindi sila makakalusot. So, importante ho yun. So, importante talagang matest. Dahil kasi kung minsan, merong mga supplier na may kakuntsaba rin sa mga laboratory, no? Nabibili ang results. Nabibili ang results. So, yun ang masaklap sa industriya namin, ano? Kapag ba ang ating mga pasado sa test yung mga materyales na ginamit natin sa pagpapagawa ng bahay o ng gusali, ito ba'y assurance na tayo makakaligtas sa mga epekto, masamang epekto, halimbawa po ng lindol? Well, partly, nandun na tayo, no? Pero hindi lang naman yung material quality ang importante kasi yung design din at pagkakagawa during construction, lahat nito pumapasok yan sa performance ng building. So, hindi dahil malakas ang materialis mo ay hindi ka naguguho, no? Kung mali ang design, mali ang construction. And sometimes, magugulat ka siguro, Susan, merong mga materyales kagaya ng mga steel rebar na pag sobra naman ang strength, no? Mas malakas siya kesa sa ginamit ng ininyero, masama rin. So, ang is stronger is not necessarily better. Kailangan meron siyang range na lower bound and upper bound. Kung hindi, magkakaproblema rin. Ayan, maraming salamat po sa Ginoong Emil Morales. Siya pong may-ari nitong Philippine Geoanalytics. Mamaya, pagbabalik ko namin, papakita namin bakit ba importante na sinusuri din yung lupa na pagtatayuan ng ating mga gusali o ng mga bahay. Mula pa rin po dito sa Kamuning, Quezon City. Back to studio po tayo. Maraming salamat, Susan. I am ready. Yan ang dapat nating tandaan, lalo na't napapadala sa mga sakuna at iba pang emergency ngayon. Tulad na lang kagabi, buti na lang hindi masyadong malakas ang lindol na naramdaman natin dito sa Metro Manila, sa may Southern Luzon at Bicol Region. Kaya naman ngayong umaga, ibibida namin ang ilang multifunctional na kagamitan na makakatulong sa atin sa isang emergency situation. Eto't kasama natin si Mr. Bong Oteiza, isang Senior Security Consultant. Good morning, Sir Bong. Yes, good morning, Susie. Yan. Bong, simulan natin dun sa mga gamit na makikita sa bahay na pwedeng maraming uses pagdating sa emergency. Well, sa panahon ng calamity, especially now, yun ang what happened to Japan, nagkaroon ng lindol and secondly, nagkaroon ng tsunami. So, there's a lot of materials or equipments in our house na we didn't know it will be functional. Hindi lang just like a jacket. Yes. No? It's an ordinary jacket, but if you will put, can I demo? Yes, of course. But if you can put
empty mineral water bottles inside. Okay. As plenty as you can. Wow. It will double up as a flotation device, no? Oo nga, ano? And for sure naman, minsan alam mo sa mga bahay-bahay, yeah. Bong, lagi meron I'm sure tayong mga pasok na mga palagi ganyan. siyang may ganyan. And eto, neglected nga to di ba? Yes. Hindi natin, tinatapon lang natin. Absolutely. As many as you can put empty bottles inside, Oo. plastic bottles. Oo. And this will double up as a flotation device, okay? Nice. Or in a situation like nakakuha ka ng pantalon na mas maganda yung mga fabric na medyo Mabilis matuyo. mabilis matuyo. Oh. You can just make a knot at Oo. the Sa dulo niya. both of them, lahat. So magiging supot siya. Okay. Then ganun din, kung meron kang Coleman na maliliit, much better. Kasi Lalagyan may mo. hangin sa loob yun, nakasil siya. Okay. So pasok mo lang ng pasok dyan yan. Alright. And throw it in the water, it will flow. Pero paano kung isisil yung dulo? That's better. I mean, pag sinil mo siyang ganyan, anything. Or Sa belt or yung belt yeah, nito, ito kasi igaganon mo. meron siyang belt talaga, di ba? Ah. So talaga maisisil mo siya. So ganun yan. Oo. And of course, sa bahay natin, marami tayong nakikitang mga gamit din, no? Oo. Let's say for example, if you have power outages, Oo. we have this multifunctional solar charger. Ang galing niya na. Oo, marami siyang sa loob na pwede kang kung wala ka ng cellphone. Which is yun ang communication na lang natitira. Nagtitext, tulungan nyo kami Exactly, dito. para ganon. And Alright. a transistor radio for emergency broadcast, no? This one is comes with the shortwave. Okay. So even outside the country, maririnig Ganon. niya. Yes, Alam mo, this inakala one. sobrang high-tech na tayo ngayon, pero dito din tayo bumabalik kapag panahon ng sakuna, diba? Tama. At sa AM radio tayo nakikinig. Wala na. Ay, Bong, magtagalog tayo. Pasensya namang foreigner kasi usually tinitraining ni Bong eh. Kaya, ayan, mga Tagalog daw. Tapos po, I suggest din na kung ano kayo ng equipments, yung mga equipments nyo, battery operated siya, Okay. pero dapat one size lang ng battery para interchangeable. Alright. Kasi for example, kung AA o AAA, yung other flashlight mo, ganun din. Okay. No? Tapos, Good tip, ha? para interchangeable siya. Most importantly is the Yan. pito. Oo, the best. Ito yung kailangan natin. Kasi Oo. sometimes paus ka na. Oo. Or sobrang nervous mo, hindi na lumalabas yung word sa bibig mo. Ito, iboblow mo lang. Yung bag nga pala. Okay, bag. Any kind of bag, as Okay. long as it is yung nalalak, no? Nalalak. This one Okay. na lang, this one. Ito. Yan. Ayan. Ganun din siya. Lagyan nyo ng maraming Pwedeng yung pampalutang. yeah. Sa It mga- will salbabida nga, flotation device na rin siya. Ayun, yun ang Tapon na. mahalaga. Oo. Ngayon, ito mga bagay na to, kunwari meron tayong, gawan tayong emergency kit. Saan ba siya mas okay? Kunwari, 2 level yung bahay mo, sa baba ng bahay, sa taas ng bahay. Paano pag bumaha, should you have one on either floor? I suggest, kung 2-story yung bahay Oo. nyo, ang last na floor na inaalisan mo palagi kung minsan is yung second floor mo eh. Okay. Andun din yung bedroom mo. Okay. Kasi kung minsan, ang importante Ah. dyan, yung pag nagising ka bigla habang natutulog Yes. ka, magagrab Kuha. agad siya. Good tip. Naku, maraming salamat, Mr. Bong Oteiza. Thank you so much, Bong. At ayan, mga kapuso, hi, Snooki, galing sa amin ni Bong. Ayan, mga kapuso, maporma, maraming gamit, life-saving pa. Iba na talaga ang sigurisa, kaya dapat lagi tayong handa. Lagi tayong I am ready. Ngayon, malipat tayo kina Connie at Lynn. Gusto ko yung mga tip nila, Bong, pero alam mo yung pito nga pala, sometimes yung mga anak niyo, pag dinadala niyo sa mall, maganda meron sila nun. Para pag may emergency, nahiwalay sila sa inyo, Good pito idea. lang sila. Oo. Yan. Mami! Yun lang din pala. Hey, okay, good morning po ba sa mga bagong gising pala dyan? Gising na kayo. Eto po at may tanong ako sa inyo. Takot ba kayo sa pating? Aba, malamang ang sagot nila dyan, oo. Ang sagot ko rin kasi, oo. Pero marami po sa atin ang sinasabi nga nila, misunderstood lang daw ang mga pating, ha? At madalas naman daw kasi na friendly naman sila. Pero syempre dapat mag-ingat pa rin, ha? Pero yung mga divers nga na friends natin, hinahanap talaga niya kasi used to be a diver, hinahanap namin talaga mga pating. That's a part of the adventure. Oo. Kaya eto po at lalo nating kilalanin ang ating shark friend sa bagong attraction sa Manila Ocean Park. Kasama sina Monica, Drew at Art. Pating-pating! Hi girls! Good morning sa ating mga kapuso. Good morning din po. Naku, kakaiba talaga ang ating adventure this morning dahil, well,
ang makakabanding lang naman natin ay itong mga pating sa aking likod dahil nandito nga tayo ngayon sa newest attraction ng Manila Ocean Park. Ito po ang tinatawag nila na Shark Attack. And as you can see mga kapuso, 50 piraso lang naman ng pating ang inyong ma-encounter kapag sinubukan nyo itong attraction na ito. At 6 na species po ang nandyan sa loob ng tank na yan. At, pero huwag po kayo mag-alala mga kapuso dahil safe naman daw ito dahil kahit marami mga pating yan, sinasabi nila na hindi naman daw po yan mga a-attack na tao kapag pumasok dyan. In fact, si Arn ay nandun sa akin likod at mukhang enjoy na nakikibonding sa mga sharks. Kumusta ka dyan, Arn? Alright, naku, mukhang hindi ko na maistorba si Arnold. But anyway, mga kapuso, ito namang aking partner na si Drew, hindi nagpahuli dahil sabi niya, gusto daw talaga niya i-try itong US attraction na ito. At in fact, nag-prepare na para sumabak dyan sa challenge natin this morning dahil papasok lang naman siya, mga kapuso, dyan nga sa loob ng tank na yan. And as you can see, mga kapuso, ayan, nagsusuot na po siya ng wetsuit dahil kailangan po niya magsuot yan bago siya pumasok dyan. And kanina kinausap ko si partner, sabi niya, first time daw niya magkakaroon talaga ng close encounter sa mga sharks. Kaya medyo excited siya, pero at the same time, medyo kinakabahan siya. But like I said kanina, don't worry po dahil safe naman siya at rest assured, wala naman daw po mangyayaring kakaiba or accident kapag pumasok dyan. And para kumustahin natin kung kumusta ang magiging experience si partner, yan po ang babalikan natin sa pagbabalik ng unang hirit. Kaya tutok lang mga kapuso. Hi, Drew! Nakakaingit ka, swimming with the sharks. Pero mga kapuso, ang tanong ko sa inyo, nakakita na ba kayo ng blue na pagkain? Blue adobo. Nakatikim na ba kayo ng blue adobo? Aba, kung ang sagot nyo sa parehong tanong ko ay hindi pa, pues ito na po siya. Alam nyo ba ito ay healthy sa katawan? Kung paano? Mamaya po, ibibigay namin sa samantala mga kapuso. Diyan lang po kayo balik agad ng hirit!